So yun po mga Dabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala, isang TVJ Defender at mga reactor ng mga viral issue at gaganap dito sa So yun, pag-usapan natin to ngayon. Ito na. Yung mga vlogger na against sa TVJ na at kung ano-ano ang kanilang mga pinagsasabi about TVJ. At yung mga below the belt na ginagawa nila sa Tito Vic and Joey. Kagaya lang nung about Pepsi Paloma, about nung kay Biko, about kay sa GMA, about sa TPINC, na kung ano-ano pong pinagsasabi ng mga vlogger na to. Ito po ang 2024 ng mga vlogger na maaaring makasuhan at malapit nang makasuhan sa darating po. Sabihin ko na ba agad yung buwan? So hindi muna ano. Siyempre bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So balikan ho natin. Kasi may mga iilan po na mga haters ng Tito Vic and Joey na hanggang ngayon ay patuloy pa rin po sila sa pangbabatikos sa Tito Vic and Joey kahit nakalantad po ang kanilang identity. Yan ang gusto ko, lumalaban. Yan ang gusto ko, matapang. Yan ang gusto ko, yung mga ganyan ka mga matatapang eh. O, screenshot yung mga ano diyan, supporters ng ano, yung ano no, yung Thanos. Wag yung sinend ko sa GC, kita yung tweet ko doon. So nandito po no, unang-una natin pag-usapan, ito po ay si Chester. Si Chester po ay may panibago na naman pong anomalya. No, anomalya mapatungkol sa TVJ. Si Chester po ang nagsalita ng rapist ang Tito Vic and Joey. Mapatungkol po dun sa kaso or issue nila Pepsi Paloma, pero alam naman ho natin na halos ilang tao na po ang nagpatunay na ito ay kwento-kwento at ginawa lamang pong issue para mahatak ang pangalan nila kapag ginamit nila ang Tito Vic and Joey. So, bali, isa lang po itong ginawang istorya laban sa Tito Vic and Joey dahil sa kapanahunan at hanggang ngayon, no, nung unang panahon pa naman at hanggang ngayon ay kadalasan nung ginagamit ho ang pangalan ng Tito Vic and Joey para sa ikakasikat ng ibang tao, ng ibang mga tao dito sa showbiz. At noon pa naman po pala ay talagang gawain po yan dito dyan sa showbiz na yan. So unahin natin to si Chester. May paniba sa mga hindi nakakaalala kay Chester. Ito po yung kauna-unahang sinabi niya mapatungkol ho dun sa Tito Vic and Joey. Ito. Dito po talagang maaari siyang makasuhan dito. Hindi kasi sobra ho yung ginawa niya. Pagbibintang at saka kung ano-ano pa po na pwedeng maikaso sa kanya dito, no? So eto, may kita nyo dyan si screen. Basahin natin yung una niya sinabi patungkol sa Tito Vic and Joey. Ang matandang JDL o Joey De Leon ay hindi pa tapos na magpatutsada laban sa Tape INC. Nag-renew na ang new management ng Tape INC ang kanilang intellectual property rings for 10 years until 2023. Until 2033. Ito po yung issue about do sa IPOPIL na pinagbigyan sila ng makapag-register ng pinahintulutan sila na extend po yung mga registration ng trademark na Itbulaganon at mga segment at binigyan sila ng 10 years. Pero kaagad naman nawalang visa agad ho yun, no? Ito pa, ituloy pa natin yung kanyang sinasabi. Pero ang tatlong gurang na TVJ ay binigyan ng sakit
ng ulo si Romy Halustos tungkol sa rape case ng namayapang Pepsi Paloma. Ayaw sabihin ng tatlong gurang ang kanilang katotohanan na paano nila ni-rape si Pepsi Paloma sa kanilang mga anak at apo. Doon pa lang no, pati po yung anak at apo, dinamay na ho nito ni Chester. So kasi kaya ako lamang din naman ito'y kino-content. Yung mo na sabihin. Kaya ako itong kino-content mga ka-Dabbercads, mga kabiyaya, is kasi nga may mga panibagong patutsada na naman to at maaari talaga silang makasuhan dahil nga alam na ho natin at alam nyo naman din ang kanyang identity or kanyang info sa kanyang pagkatao, di ba? Pero ito po yung nasa ibang bansa, no? Si Chester. Kaya malakas nga loob eh. Si Halustos ay nagkasala pero ang katotohanan ay hindi pala totoo na binugaw niya ang babae kundi pera lamang ang habol na ito. Darating ang mga araw ay hahatulan ng tatlong gurang na sa araw ng paghukom ng Panginoon. Kunwari banal sila tatlo pero santong kabayo. O, di ba? Lintik yung mga pinagsasabi, di ba? Nagsasawa na kami sa matinding batuhan ng putik at ng tatlong bugok na itlog na merwisyo sa buong Pilipino audience, pero ang Itbulaga ay mananatili pa rin sa tape. INC lalo na sa logo merchandise. So ayan ha. So yan, inulit ko ulit sa inyo yung mga below the belt na pinagagawa nito ni Chester. Inulit ko lang ha, kasi mga ilang buwan na lang din naman. So dito marami po siyang pasutsada. Ito pa, mga kapuso, naalala nyo ba yung Pepsi Trio Gang? Napawang scripted yung binasa nila sa pagbitiw sa EB noong May 31, 2023. Yaong anunsyo ay pinalabas sa Facebook Live ni Bagang. Sinong Bagang? Dahil hindi pinapainintulutan ng bagong management ng Tape INC. Pagkatapos ng anunsyo yun ay animong parang piyesta na ang mga nakalatag na pagkain dun sa party ng APT Studio. Kapal mooks talaga. Ayan na, Chester po yan. Ayan lo, laki oh. Chester Diaz. August 30. Wala pong edited dyan mga ka-Dabbercads. So ito pa, maramis dito si Chester. Ito pa. Kaya si Antonio P. Tubuera o mas kilala bilang Mr. T or Mr. Tony Tubuera or si APT, si Antonio P. Tubuera ay isa siyang stockholder ng Tape INC. So hindi maaaring ang kininila Tubuera at tatlong gurang as registered trademark dahil lahat ng ito ay pagmamay-ari ng tape. Maaaring matatalo sa kaso ang tatlong gurang na yan. Natalo ba? Marami pa siya rito. Marami pa siyang patutsada. So ito yung pinakabago, no? Asan eh? Tapos na tayo dyan. Ito po yung pinakabago niyang post. 1 day ago. Ito ba yun? Ito nga yun. Ito yung pinakabago niyang post, no? Hindi pa tapos ang laban. Ang Tape INC ay nagsumite ng kanilang apela sa Court of Appeal para sa issue ng temporary restraining order, trio, and preliminary injunction laban sa TB Jerks Pere at ng decision ng Marikina RTC. Wala pang pahayag ang kampo. So ito yung bagong banat niya, kaya naalala ko siya ngayon. Nakakamiss din si Chester, no? Ay pa siyang masutsada dito. Ito pa. Mga kapuso, mas minabuti ng kusang umalis ang Pepsi Trio mula sa poder ng Tape INC kesa manatili boring at corny ang mga palabas nila na ibino-broadcast sa GMA. Lahat ng mga pag-uugali nila gaya ng gas, lighting, and immoral ay nawala ng lahat na new gen ng EB. Marami ng segment kagaya ng Gisa Gedli na namimigay ng malaking premyo sa mga mahihirap nating kababayan na hindi sila nakakaangat sa buhay. So marami pa siyang pasutsada dito. Ito pa. Wow, panalo na naman ulit
sa ratings ang Eat Bulaga na nakakuha ng ano, ay marami pa. Ito, may mga ano to, kaya i-push out ang TAE ng Pepsi Trio, inidoro ng tuluyan. Saan pa yung bago niyang ano. So yan na nga yung pinakabago niya, no, si Chester. Ito si Chester nasa ibang bansa. At isa rin po ito sa mga makajos. Sa mga makajos na na supporters ng GMA7. At isa din po ito sa maaaring makasuhan ngayong 2024. 2024. So kayo ba? Payag ba kayo? Payag ba kayo na ginaganyan TBJ? Ako hindi kasi. At eto na. Mapunta na ho tayo dito kay asan na yan? Kay Best P. Ang unang violation ho na ginawa ni Best P ay etong wrong context from TBJ1PH na pinagsabihan niya at pinagbibintangan niya na pa-fake news po daw ang TV5. Ay nako, Bes. Hindi ka ba kontento, Bes? Sa sipa na kita kahapon. At hindi pa siya nakontento, dinagdagan niya pa po ng isa pang karumal-dumal na salita, no? So sanay nanapin lang natin. Wait lang ha. Si Sandy Bills natin. Saan na yun? Yung about dun sa kay Biko Soto. So eto. Yan. So ito yung kay Biko Soto, no? Ba't parang hindi pala. Ito pala yung nilinaw niya. Sabi niya rito, fake news, paninira sa akin, halatang edited, ginamit ang logo ko. At gumawa ng ganyang paninira, 25 minutes daw, di po ako nag-post ng ganyan. So dito, may post pa dito yung tawag dito, yung mga netizen at may katibayan po na makikita nyo dyan sa screen niya. Talagang pinost niya, pinost niya yung mapatungkol po kay Biko Soto. Reported ka na sa Pasig. So yan, makikita nyo, hindi na po ako naglagay. So ano nga ba yung inano rito ni Bes? Kasi baka may mga followers po tayo na hindi pa ito ba yun? Ay, hindi. Mga hindi pa na laman itong na to. Itong about po kay Best Phil. Wait lang hanapin lang natin. So ito na mga kadabarkads, nakita ko na yung screen recorder natin. Yan, makikita nyo dyan sa screen. Yan po yung ginawa dati ni Best Phil na post. So nakatabi po kasi lahat yan sa akin para in case of na kailanganin. So tutusin, pinasa ko na to sa basta yun na yun. Pinasa ko na ho ito kung sa karapat-dapat na pasahan. So di ko alam kung kailan po yung pinaka-action nitong about dito, no. Eto, basahin natin. Biko Soto, ang bastos nyo naman. Bakit po ayaw nyong papuntahin ang, kita mo mali pa yung bas, ang G sa Gedli sa Pasig City, ano po meron? Porket ba anak kayo ni Bik Soto? Ganyan na lang kayo kabiter. Mayor lang kayo dyan. Tandaan nyo, yan, hindi nyo pagmamay-ari ang Pasig City. Grabe na, napakasugapa nyo naman, anak nga talaga kayo ng isa sa TBJ dahil lang sama ng ugali nyo, Biko Soto. Tahanang pinakamasaya ang palagi naming pinapanood at hindi ang TBJ nyo na mga gurang na palaging kulelat sa ratings. Paano puro kabitira ng pinapakain sa mga manonood. So dito maaari di siya makasuhan dito kasi una-una nilait-lait niya ho dito si Mayor Biko Soto. Tapos
Sinabihan niya ng gurang, matanda, ano pa ba? Masama ugali, sugapa, ano pa ba? Ano pa ba yung sinabi niya na iba? Mga bitter at anak nga talaga kayo ni Vico Soto, si masama daw, ni Vic Soto dahil masama daw ugali, ganun, no? So, yung si Bestfield, ang ginawa niya ho dyan, kaagad niya ho yan binura. Binura niya ho yan agad para hindi nung mga, siguro napagsabihan siya ng mga kasamahan niyang vlogger. Tapos kaagad Joey itong binura. Tapos nung nakita at na-screenshot ng mga Dabbercats, pinasa sa amin ng mga vlogger at kinontent namin at pinasa namin mismo sa page ng Pasig City ng pamunuan ng Pasig. At hindi po muna ako magbibigay sa inyo kung anong magiging action nila doon, no? So basta yun ang ginawa namin hanggang sa tinanggi niya na ho ito. At eto na nga, may lumabas nga ho dito na fake news, paninira daw sa kanya. No, na paano siya sisiraan? Sikat ba siya? Anong mapapala sa kanya kung sisiraan siya, di ba? Common sense lang eh. Halatang edited daw. Paano magiging edited eh? Kita nyo, ikaw nga nag-edit. Tignan mo, pati yung post ng supporters, kitang-kita. So, ayan no, sabi ni Leia Tony M. Madriaga. Ano to? Madriaga. Diba? So, paano magiging 20 minutes ago? It was, immediately delete. Kita mo? Supporters na mismo nagsabi. So, ito, yung page ni Bestfield 2, wala na ho ito. At binura na mass report po ata to ng mismong, ayoko magsalita kung sino eh. Pero sabihin na natin ng mga kasamaan niya sa vlogger. Mga kasamaan niyang vlogger sa kabila, no? Siyempre, para maligtas tayo. Ano, paano siya sisiraan? Sino ba siya? Isa lang naman siyang patawang ipot dito sa social media. Walang halos nanonood sa buti. Sa lahat ng tape at iskonyan dyan, pasalamat kayo, pinapatulan namin kayo. Hindi, totoo lang, pasalamat kayo, pinapatulan namin kayo. Kasi alam nyo kung bakit. Sa amin na lang kayo nagkakaroon ng hype. Yung tinatawag na hype. Ayop ka. At ang pinakahuli nating pag-uusapan ay etong si meron pa pala. Wait lang, hanapin ko. Ito pa pala, may sinabi pa pala si Bestfield. Ito yung bago niyang Facebook account, no? Ito, magreklamo kayo, di hamak na mas malawak ang naabot ng GMA. Kaya pala naman mataas ang views nyo sa online mahina sa TV, TV5, pinakamalaki yung views online, di naman dyan nagbe-base ang advertiser. Tsaka katiting lang kita sa online. Katiting lang kita sa online, di nga. Parang nung kailan lang nag-post ka na sumahod ka doon sa unang Facebook page mo. Pinagmalaki mo pa nga yung 4,000. Pero mo, wala nang nanonood sa'yo halos, naka 4,000 ka pa. Pero totoo naman, hindi naman buwabase ang advertisement sa social media views, no? So, may point naman siya doon. Tsaka ang views pwedeng i-boost. So, alam nyo na. So, alam mo pala ang boosting. So, kaya pala, nagtataka ako sa tape. Ang laki-laki ng followers, pero bakit walang nanonood? Pinagmamalaki nyo na nanonood sa Facebook na di man lang nag 1 million sa live, haha. I-live ko yung mag 1M yan episode, Tapos mukha niyang abnormal, tingnan mo mukha ni Bestfield, no? Muntanga lang eh. Eto pala. Eto yung tatay niya. Eto ang tatay niya. Wait lang. Nandito yung tatay niya Asan na yan? Sino yung tatay niya? Nawala yung tatay niya. May tatay niya. Eto ang tatay niya. Si June Casimiro.
Ito pa yung isa sa maaring noong panahon ng 80s or 90s, sikat to. Si Jun Casimiro, si Prinsipe K. Si Prinsipe kahilingan ng OK Caperico ni Vic Soto. So dito, ito yung nag-wish. Ito pinakamasaklap kasi winish niya or hinihiling niya na may mamamatay daw sa TBJ soon. So sabi ko nga, baka mauna ka pa. Oh, eto, sabi niya, majujonda na yan. Believe me, at alam kong kulay ng hasang ng mga yan. 10 years kong kasamang mga deputang yan. Oh, di ba? Believe me daw, believe me. Ay, Jude, believe me. Malapit ka nang humimas sa rehas. So, yan oh. Bali may bagong post yan na binira niya si saan na yan? Ito. Binira niya si tawag dito si Chris Ulo. Nasaan na yung post niya kay Chris Ulo? Hindi ko makita. Tingnan ko. Hanapin ko lang mga kadabarkads. Hanapin ko lang yung kay Chris Ulo. May post siya kay Chris Ulo eh. Kasi naka-block na kasi ako sa kanya eh. Ay, kay Chester ko pala na-send yun. Aso na yun. Hindi ko makita yung hindi ko makita yung sinabi niya kay Chris Ulo. So, hanapin lang natin. Ay, ito pala. Oo. So, ito yung sinabi niya kay Chris Ulo, mga kadabarkads. Kupa Lods. Kupa Lods daw, Kupa Lods. Kupa Lods kayong dalawa. Ayan. So, si Jude Casimiro, hindi na ho natin alam ang totoong nangyayari dito kung ito po ba ay katulad ni Best Phil na may mental health. Kasi kung may mental health po, dapat po ito, sagot po ng pamilya, no? Kung sakali yung may ganyan, dapat hindi ho nila yung pinaghahawak ng tawag dito, hindi nila pinaghahawak yan ng mga cellphone, mga gadget, kasi nga kung ano-ano po yung sinasabi nila sa tao dito sa social media, lalo't galit sila. At sakay dahilan nga po na nagalit yan sa Tito Vic and Joey dahil nga po ay hindi po yan pinapasok sa studio ng TV5 na gusto niya nga po daw manood at nag-chat nga po daw siya kay Sir Bal Soto na kapatid nila Vic Soto at ni Tito Sen na para daw makapanood doon. At may iba pa nga daw intention yan ata. Ayun ang pagkakaano ayon sa akin source na kapag pupunta po kasi yan doon sa kung saan man ang Tito Vic and Joey or ang TBJ, nangihingi po itong si Jude Casimiro. Nangihingi ng tulong. So doon naman sa point na yun, wala naman ho na tayong pakialam doon sa paghihingi niya ng tulong kasi kahit din naman ako, minsan nagagawa ko yun, no? Pero dapat kapag hindi ka nabigyan ng isang tao, ay tumanggap ka rin na talagang hindi ka mabibigyan. Hindi yung magagalit ka sa kanila at ihilingin mo na mawala na sila dito sa mundo. Kadalasan kasi alam niyo, may mga kasabihan sa mga kasabihan ng mga matatanda. Kung sino pa yung mga taong hinihiling na mawala na, yun pa yung tumatagal ang buhay. At kung sino naman yung humihiling na may mawala na dito sa mundo, siya pa yung nauuna. So ako, hindi ko hinihiling Oo. Naway patawarin kang taas. Dahil dyan sa kabugukan mo na ginagawa, na naturingan, na kung kailangan tumanda, tsaka ka naging ganyan. So hindi rin natin alam kasi baka malay nyo gawain niya na talaga noon yan. Kasi kung yan kasi alam naman ho natin mga kadabarkads, magaling siya na artista, di ba? Alam naman natin yan. Magaling siya na komedyante. Pero bakit siya nawala sa industriya ng showbiz? So kasi kadalasan kasi dito sa showbiz, kailangan dito palagi kang marunong makisama sa kapwa mo artista.
Ngayon kapag ikaw ay may tawag dito, may something, may attitude na mas, lahat naman tayo may attitude pero iba-ibang level yung attitude ng bawat tao. Ngayon yung attitude nito ni Jude Casimiro, kung hindi talaga makain or masikmura na mga kasama niya, lalo na yung mga director, producer, mawawala nga talaga bigla to sa industriya ng showbiz. Nasasamid pa. Diba? Kasi isipin nyo, diba, ito pa lang yung mga ginawa niya, baka nga hindi lang natin alam. Kaya sa mga kapanahunan na wala pa namang social media, diba? Pero malay nyo, may iba talaga ugali to si Jude Casimiro na hindi talaga natin alam at nalaman na lang natin na ganito siya kasi nga hindi nga siya napagbigyan na makapanood dun sa studio. Kasi alam nyo po, ito, ulitin ko, kung pananood po sa Itbulaga, no, ay mag-gmail po kayo, mag-i-email po kayo kung ilan kayo manonood at kung kailan kayo manonood. No, kasi sa dami nga pong gustong makapanood ng live sa Legit Dabarkads ng Tito Vic and Joey, ay halos hindi pa nga po nila maasikaso ng maayos gawa. Hindi naasikaso naman ng maayos kaso hindi halos magkasya dun sa kanilang studio dahil ito ay napakaliit lamang po. Antayin nyo siguro, darating din naman yung time at matatapos na rin naman yung balita na may bagong studio na pinapatayo si Manny B. Pangilinan or si Mr. MVP sa TBJ para yung studio na nga po daw yun ay mas pinalaki at mas pinalawak para sa inyong mga Dabarkads, sa inyong mga supporters, para sa inyo yun, para hindi na halimbawa kung gusto 100, 300, 500 na tao ang manood sa studio, kasyang-kasya, di ba? Kasi ultimo yung sa sa GMA, yung studio doon nung nakapasok kami doon. Malawak din po yun, malawak, tawag dito mataas nga lang. Nakapanood na kasi ako doon, 15 years old ako, tapos nung nakapanood ulit ako ngayon 30 na ako dito na sa TV5. So yun, mga Kadabarkads, mga kabiyaya, dapat bang kasuhan itong mga tao na to na below the belt na po ang mga pinagagawa sa Tito Vic and Joey? Karapat dapat ba silang makasuhan? I-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, mega love shoutout sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel na J. Guevara TV at sa mga kapwa ko depender na nandiyan sa description ng kanilang mga link. Kaya mega love shoutout kila Kuya Armin, Ate Rose, kila Kuya Lori and Ate Rose, Kuya Armin and Ate Irene, kay Mami Lala, kay Mami Teresa, kay Mami Rena Baher, kay Mami Joaira, yan sa mga group ng BMB, kay Tita Messi at sa Forever TBJ, yung group na yan. Ayan kala Nathaniel. Hindi ko na kayo may isa-isa. Hindi ko kala sa Etong True. Yan kala Andoy. Kila LM. KAC. Yan. At ako, ayun, may isa pong Dabarkads na ikinagulat ko nga. Isasabay ko na ho dito, no? Ikinagulat ko na nakaka-chat ko pa siya nung nakaraan. Siya po ay number 1 fans ng Tito Vic and Joey, na isa din sa totoo nga, binigyan pa kami ng regalo nitong si Mami. Ay siya po ay nagulat na lang po ako, may nag-chat po sa akin ngayon lang na siya po ay sumakilbilang buhay na po. Siya si Mami Cutie. Mami Cutie at sa buong pamilya mo, condolence at maraming salamat sa pagsuporta sa amin ng mga TVJ Defender at sa Tito Vic and Joey at sa Legit Dabarkads. Kayo na po ang bahala sa amin yan, no? So yun lamang po mga Dabarkads, mga kabiyaya. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TVJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang pagyalaban. Ang TVJ ay kanilang susuportahan. Sila
ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan